mga kabunyog, napanood ko yung video ng ginawang pag-atake ng China sa ating mga sa mga tauhan ng Philippine Navy kung saan inakyat mismo nila ang rubber boats ng mga Navy ng mga sundalong Pilipino, mga Navy natin. Ah, kinuha ang mga baril ng mga sundalo natin at naputulan pa ng isang daliri yung isang sundalong Pilipino at nasugatan ang mga kasamahan pa nito. So, ito na ang pinakamalalang pangyayari sa mga ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea. Ngayon marami na ang nag-react dito, mga matatapang ang mga statements na binitiwan kahit ang ibang mga bansa, kahit ang US ay nagpahayag na ng pagkundi na dito at na strong ang kanilang mga statements. Ngayon nagtataka tayo, ang Chief of Staff ng Pilipinas, si General Romeo Browner Jr., parang nakakatawang statement nakakatawa. Bakit? Napakalambot. Napakalambot. Ang ginawa ng China ay malala. Malala ito. Talagang garapala na itong ginawa ng China. Kung dati nagdi-dangerous maneuver, binabangga yung ating barko o sasakyang pandagat o kinakanyo ng tubig, ito hindi eh. Talagang na sila, inakyat na nila yung sasakyang pandagat ng Pilipinas, yung rubber boat ng ating Navy. Pangalawa, talagang may mga dala na sila ng bolo, may mga dala ng palakol, may mga dalang kutsilyo. At hindi lang pananakot yung dala nilang palakol at saka kutsilyo. Ginamit talaga nila ito. Kaya nga may naputulan na daliring sundalong Pilipino eh. Oh. At saka, kinumpiska ang baril ng ating mga sundalong Pilipino. At hindi lang yan, isa ang kinumpiskahan. Parang nakuha lahat ng baril eh. Pito o 8 yung dala nilang baril. Ngayon, ano ang statement ni Browner? Ang statement ni Browner, sabi niya, parang pirata na itong ginawa ng China, kaya dinidemand namin sa kanila na ibalik ang mga kinuha nilang baril natin, mga gamit natin, pati daw yung cellphone ng mga sundalong Pilipino ay kinuha. So nagdidemand daw ang Pilipinas na ibalik ang mga ito. Ganun lang. Ganun lang ang statement mo. Ano ba yan? Ano ba yan, mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, lahat na halos nagsasabi, ang kailangan na dito, tit for tat na response o tugon ng Pilipinas. Noon pa lang, nung binumba ka ng kanyo ng tubig, bumbahin mo rin. Nung nagbanta silang arestuhin ang mga Pilipinong napupunta doon sa kanilang sinasabing teritoryo daw nila, ang sabi din natin, arestuhin din natin yung mga Chino. Tit for tat talaga ito. Masyado nang malambot ang Pilipinas eh. Hindi natin sinasabing giyera. Hindi natin sinasabing giyera. Pag binumbaga ka ng tubig, bumbahin mo rin. Pag nagsabi silang aarestuhin tayo, ay di lalo tayong mas may karapatang arestuhin sila. No. Ito, ganyan na ang ginawa nila. Sasabihin mo, rinirequest namin o dinidemand namin sa China na ibalik ang mga kinuha nilang mga baril at gamit ng mga Pilipinong sundalo. Ganun lang. Ganun lang ang sasabihin mo. Ay, grabe to mga. Anyway, ito. Panuorin muna natin yung pangyayari. Kinundunan ng ilang kritiko ang pananahimik ng Malacanang sa panibagong pangharas ng China sa Ayungin Shoal. Ang US Pentagon nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kitang-kita ang panghahabol at pagbangga ng 2 speedboat ng China Coast Guard sa inflatable boat ng Philippine Navy sa gitna ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes. Sa di kalayuan, nagmamatyag ang mas malaking barko ng China. 8 miyembro ng Philippine Navy ang nasaktan sa insidente kung saan naputulan pa ng daliri ang isa. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na may dalang mga bolo, sibat at kutsilyo ang mga taga-China Coast Guard. Ito raw ang ginamit nilang pambutas sa mga rubber boat ng Philippine Navy.
Armado rin daw ng mga patalim ang mga Chinese nang sumampa sa isa sa mga rubber boat at nanutok sa mga sundalo. Ninakaw rin daw nila ang mga nakakahon at nakadisassemble na armas na dadalhin sana sa BRP Sierra Madre. For me, this is piracy already, no? Piracy, because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, no? Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Kahit walang armas, hindi raw nagpatinag ang ating mga sundalo. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang rib natin, ang katapat niya, 8. 7 baril daw ang kinumpiska ng China na balak bawiin ng Pilipinas. May basbas din daw. Kabunyog, narinig niyo mga kabunyog? 7 baril, kinuha ng China. Ano ito mga kabunyog? At hindi man lang nanlaban ang ating mga, wala. Ang sabi nanlaban with bare hands. Pero hindi. Unang-una, alam naman natin ang konsepto ng mga sasakyang pandagat, lalo na Navy natin yan, Navy boat natin yan. Navy boat yun rubber boat ng Navy. Pag sinabi mong Philippine Navy yan, extension yan ng ating teritoryo. Kumbaga, may immunity, sovereign immunity from boarding. Ibig sabihin, hindi yan pwedeng akyatin ni numan. Kasi extension yan. Kahit nasa nasa dagat yan, yan ay parang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kasi may bandila natin yan, Philippine Navy natin yan. Kaya hindi pwedeng akyatin yan ni numan. Pag inakyat nila yan, para silang umakyat sa teritoryo natin. At pwede mo nang gamitan ng pwersa yan. Pwede mo nang gamitin ng pwersa yan. O ngayon, anong ginawa ng China? Di ba pwersahan silang umakyat? May sabi namin mismo ni Browner, may mga palakol, may mga kutsilyo, may mga bladed weapons. Ginamit talaga ito. At walang nagawa ang ating mga nanlaban daw ang ating mga kababayan. Nanlaban ka tapos nakuha yung mga baril mo. Nun, pwede mo nang gamitan ng pwersa yun Pag ginamitan mo yun ng pwersa, ang depensa mo doon, self-defense. Nagdepensa kayo. Ano ba ang mga elements ng self-defense? Kahit sa kriminalo namin, pag pinag-aralan namin ang kriminalo natin, yung ating kriminal, para paano mo masabing pwede mong magamit yung self-defense? Unang-una, hindi sa iyo nagsimula ang provocation. Hindi sa iyo nagsimula ang aggression. Pilipinas ba ang aggressor? Pilipinas ba ang nag-provoke? Hindi, China China. Sila ang aggressor. Di pasok na dun sa unang requirement. Pangalawa, ang ginamit mo bang pang-counter ay commensurate sa ginamit na anong ginamit mo? Gamitan mo yan ng baril, barilin mo yung umakyat dun sa sasakyan mo. Tama lang bang gumamit ka dun ng baril? Oo, kasi armado yung mga Chinese, may mga bulo sila, may mga kutsilyo sila, may mga bladed weapons. Tama lang yung gamitan mo yan ng baril. Commensurate yun. Kaya, kumbaga, ang self-defense, pasok doon. Pasok doon. Ngayon, ang nakakalungkot, ang sinasabi nito ni Browner, sa ginawa daw na ito ng China, magde-demand daw ang Pilipinas na ibalik ang mga kinuha ng Chino. Yung mga baril daw na kinuha, i-demand ng Pilipinas na ibalik ito. Wow! Ito mga kabunyog, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ninakawan ng gamit at armas at kinuyog ng mga Chinese Coast Guard personnel ang mga tauhan ng Philippine Navy na lula ng motorboat ng magsagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Tinawag din ni General Browner na pamimirata ang ginawa ng Chinese kung saan inipit ng dalawang steel-hulled boat ng China ang rigid-hulled inflatable boat ng Philippine Navy. Sinubukan pa umanong lumaban ng mga sundalo pero dahil wala silang armas, wala silang magawa kundi pagtanggol ang sariling gamit ang kamay. Ito rin ang unang pagkakataon
na nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga Chinese na may mga bolo, sibat, kutsilyo at ibang matutulis na bagay at binabantaan ang mga sundalong Pilipino. Git ni General Browner, dapat ibalik ng mga salari. Ayan, ito na. Ito na mga kabunyog ha. Ang giit daw ni Browner, dapat ibalik. Isauli yung mga kinuhang gamit. Wow, ang babaw naman. Ang babaw naman ng statement na yan. Ang ninakaw ng mga armas at personal na mga gamit ng mga sundalong Pilipino. For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. Seven firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel. We saw in the video how the Chinese even, no, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng Chinese Coast Guard palabas, no? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them. The outboard motor, Ayan, napanood nyo mga kabunyog. We demand, dinidemand daw ng Pilipinas na ibalik yung mga kinuha ng China. Ano ba yan? Ano ito eh? Kailangan talaga dito, bawat gawin ng China may pantapa tayo. Tit for tat nga ang tawag dyan. Hindi pwedeng yung ginagawa ng China yung ginagawa nila. Wala tayong pang-counter eh. Hindi tayo nagka-counter. Kaya bumibelo yung China. Kahit yung gobyerno ng Pilipinas ngayon, tahimik sa ginawang yun. Matindi na yung ginawa na yun, ha? Matindi na yung ginawa na yun. Dapat strong na rin ang statement natin. Kaya lang, mismong AFP Chief of Staff, ang sabi niya, ninakaw daw ng China. Ninakaw. Hindi pag nanakaw yun. Hindi pag nanakaw yun. Atake talaga yun sa atin eh. Hindi naman ang purpose ng China doon magnakaw. Masyado nyo namang sinusofin ang termino nyo. Pag nanakaw ba yun? Hindi ang purpose ng China dyan magnakaw. Yun, talaga sa atin yun, atake yun. Kaya dapat sana, may kontra-atake din tayo. Tit for tat na ang labanang ito. Masyado nang malambot ang Pilipinas. Kaya bumibilo ang China eh. Bumibilo ang China. Yan mga kabunyo. At napanood nyo naman. Anong sabi ni Browner? Pag nanakaw na ito, pamimirata na ito. At dinidemand namin na ibalik ng China ang mga kinuha nilang gamit natin. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Tapangan mo naman, Browner. Tapangan mo naman. Okay? Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Basta po tayo. Lagi lang po tayong sa katotohanan. Lagi po tayong para sa ating mahal na inang bayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.